Hello sa inyo mga pampam, welcome back dito sa aking YouTube channel, Mr. Pam TV. Muli tayo nagbabalik dito sa cycling So dito tayo sa Tour de Taiwan 2026. Stage 3 na po tayo. So dito dalawang Pinoy, team ng Pinoy ang kasali dito, ang Team 7-Eleven at ang Victory Sport. So going to intermediate sprint tayo, first intermediate sprint at ito nagkakabanata na. So, itong kumuha ay Yus Castel. So, pasensya na mapampam. Medyo kukunin ko lang yung mahalagang detalye dito sa stage 3. Dahil masyadong mahaba itong video natin. So, ito yung resulta ng stage 3 intermediate sprint number 1. Going to KOM at meron tayong 5.51 kilometers na lang papuntang KOM. So, ito may Pinoy na kasama dito sa first group. Binubuo sila ng 6 riders with Victory Sport na si Ismael Grospe. So maganda-ganda dito sa ang resulta dito ng ng Victory Sport dahil si Nicole Parea ay malapit sa GC. So si Nicole Parea meron lamang 10 seconds gap dun sa overall leader. 10 seconds lang po sa pagkatapos ng laro kahapon 10 seconds lang. Siya po ang pinakamalapit sa GC, Nicole Parea, 10 seconds. So abangan natin magiging resulta dito pagkatapos ng stage 3. Dahil ito bumabanat dito, kasama dito si Nicole Parea dito sa first group. Ay Nicole Parea, Ismael Grospe. So kasama ditong lumaro dito sa Team 7-Eleven ay sina Junel Carcueva, Ronilan Kita, Liken, Cormac, Yunhin. So dalawang foreigner sa 7-Eleven at isang foreigner naman sa Victory Sport, si Jeroen Mayhers ng Victory Sport, isang foreigner. So ito umatake dito si Mayhers ng Victory Sport, last 2.84 kilometers going to second KOM po tayo. Umatake dito ang Victory Sport na si Mayhers. Malayo-layo pa tong ruta nila, 92 kilometers pa. So, umatake dito ang Victory Sport pero hindi siya nag-succeed dahil talagang matindi ang bantayan dito sa grupo. Ito, kumurba. Umatake dito yung Kern Parma. Pinakamalakas na kalaban nila dito, talagang lumalaro sa World Tour, ang Lotto Intermarché. Yun, ang hirap bigkasin, pero ayun ang pinakamalakas. Lumalaro sa World Tour kagaya ng Tour of UAE, tapos Paris-Nice. Yung mga nilalaroan niya ay nilalaroan din ng mga bigating siklista sa sa international, kagaya nila Tadej Pogacar. So ito umatake Ismael Grospe. Meron na lang 93 kilometers ay 900 meters going to KOM. Umatake dito si Ismael Grospe. Nakasunod naman tong Thailand. Matutuloy-tuloy kaya? So kanina pa to nagsumusubok si Ismael Grospe. Matutuloy kaya? Last sa 700 meters going to second KOM. Ito na po si Ismael Grospe. So nakaraan din, kumuha ng points itong si Ismael Grospe. So dito titingnan natin kung papasok ba siya dito sa first place sa second KOM. So ayun, kasama pumalit dito ang Thailand. So pumalit tong Thailand, talaga matindi rin talagang bantayan. Mag-watch sila, 4 na riders dun sa kasama nila kanina. 5 na sila dito, 5 o 4. So ayan, malapit na, isang kurba na lang at KOM na. Eto na, Thailand yung nagdadala. Eto na, bumanat ang Thailand. Kasunod sa Ismael Grospe. Sino kayang kukuha sa kanilang dalawa? Rerimate pa kaya o hayaan na lang ni Ismael Grospe itong Thailand na nasa kanyang harapan? Eto, medyo nagbabantayan sila kung sino ang unang atake dito para kumuha ng KOM. Pero Thailand pa rin. So eto na, Thailand ang nakabunga ni Ismael Grospe. Ayun, second place Ismael Grospe dito sa KOM 1 ng stage 3 ng Tour of Taiwan 2026. So ito pagkasunod-sunod. So kumuha ng 4 points dito si Ismael Grospe dito sa KOM number 1.
So, tumawid na sila dito ng Jones Bridge dito sa Binondo. Joke lang po, hindi. Ang ganda ng ano nila dito, ang ganda ng tanawin nila dito. Talaga ang linis ng lugar ng Taiwan. Kahit na yung bansa nila talagang maliit pero punong-puno at napakalinis ng kanilang lugar. Sana ganito din sa Pilipinas kapag may mga palarong mga ganito ka lalaking palaro ay ganito din kalinis. Walang mga sagabal na ano. So ito, going to KOM ulit at umaagot itong Burgos Beach rider. Ayan, Burgos Beach yung umatake. Talagang umalagwa siya ng bahagya doon sa grupo. Umalagwa, Burgos Beach. Going to pangalawang KOM na. Yung kanina first KOM pala yun. Ito, going to second KOM tayo at Burgos BH. Talagang tinatyaga at tinitiis itong ahon, tinayuan pa ng rider itong Burgos Beach. 1.14 kilometers going to KOM. Grabing ano dito, talagang ang gradient nito ay 5.2%. Ay kitang-kita nyo naman sa sipa nitong rider ng Burgos BH. Talagang mahirap ahunin pero yung dala niya dito 25 kilometers per hour. Ayan last 1 kilometer going to KOM. Eto na, tinayuan pa ng rider nitong Burgos BH at lumilinga-linga siya sa likod kanina. Walang nakasunod, meron man pero malayo-layo. So magot ka lang sa bagantong ahon kapag nakagot ka ng mga isang 100 meters ay talagang hirap ka nang abutin. Kung ganyan na lang kaiksi yung yung ruta, nasa less than 1 kilometer. So ito, patawid na tong Burgos Beach. Siyang kumuha dito ng second KOM. Malaylayo pa yung kasunod niya. Parang TSG o Terenggano. Parang Terenggano rider itong second place. So tapos na ang dalawang KOM, going to sprint naman tayo. Ayan, pag sunod-sunod dito ang resulta sa second KOM. Another KOM, last 500 meters going to KOM ulit. So mamaya papanood naman natin yung mga sprint naman. May dalawang intermediate sprint yata bago ang finish line o bunch sprint. So eto na, babantayan sila ulit dito, walang nakatakas. Going to third KOM tayo. So napakaganda ng resulta dito ng Victory Sport. Sila ang pinakamalapit dito sa GC. Si Nicole Perea talagang kailangan ma-maintain ni Nicole Perea yung palaging nasa harapan. At mabantayan palagi itong harapan para hindi siya malayo sa GC. So, kung best ASEAN rider naman, si Nicole Perea pa rin ang pinakamalapit. So, pagkatapos ng stage 3, papakita natin lahat ng resulta. So, ito, patawid na ng KOM 3. Itong rider ng Rojai talaga masipag talaga mag-breakaway. Kaya ito, kumuha siya dito ng KOM 3. Ay dito, dinadala niya itong resulta, stage 3 sa KOM 3. Ito, going to intermediate sprint, last 3 kilometers. Ito, malagwa ng bagya dito ang si Mayors yata to ng Victory Sport. Sinusundan ng rider ng itong naka-blue body wrap at Burgos BH. Yun na bulagad, matindi ang bantayan dito sa Ito, bumuka dito si Mayors at maraming nakabantay. Mabibigat kalaban nila dito dahil may mga pro team silang kalaban. Dinagdagan mo pa ng world team ng Luto Intermarché na lumalaro sa mga bigating international races na kagaya ng Paris-Nice, UAE Tour.
Yung mga nakakalaban niyan, yung mga sikat na ano talaga, yung mga malalakas na team kagaya ng UAE, Bisma. Yan lang naman nakakalaban nila, talagang malakas talaga ang Lotto Intermarché. So ito, may isang Pinoy dito from Victory Sport na sa bandang kaliwa ng peloton, umatake. Walang nakasunod. Malayo-layo, magtutuloy-tuloy kaya last 2 kilometers going to intermediate sprint. Di natin makilala yung rider, medyo malabo kasi di rin sinasabi dito sa screen o ng commentator ay ng host kung sino yung rider na umaalagwa dito sa stage na to. Ito, pero Victoria Sport rider itong nasa harapan. Humahabol yung dalawa sa likod. Mukhang madidikit yata. Ito, nadikitan. Bumuka sa bandang kaliwa. Itong si... Di natin makilala kasi last 1.45 kilometers going to intermediate sprint. Tatlong rider po maalagwa ng bagya kasama ang Victory Sport. Pero mukhang madidikitan yata dahil bumagal itong rider na naka-black. Bumagal siya. So ito, nahahabol sila rito. Sayang. So sa laro dito, talagang agresibo yung Victory Sport dito kumpara sa 7-Eleven. Sa bagay kasi yung mga rider ng Victory Sport ay nanggaling din dito sa 7-Eleven. Kagaya nila Marcelo Felipe, Ismael Grospe, Nicole Parea at Jude Gabriel Francisco. Lahat ito galing ito sa may sa 7-Eleven. At pero itong 7-Eleven, malakas din ng halos kinuha nilang rider dito na ay sinalang dahil sila Ronilan Kita ay nag-champion dito sa Tagaytay nung national championship. At si Junel Carcueva na 3-time champion, national champion sa road race. Pero dito sa laro na to mukhang walang nakikitang pagiging agresibo itong 7-Eleven. Nagang nandito rin sila sa likod. Sumasabay lang sa peloton. Victory Sport ang madalas na makikita mo ditong talagang umaatake dito sa Tour de Taiwan. Talagang malaking improvements ng Victory Sport. Talagang panay ang nila dito, pagpapakitang gilas dito sa Tour na to. Ayan, tapos na ang intermediate sprint number 2. So ito yung pagkasunod na resulta. So ito, masipag talaga kumawala itong rider ng Rojaya. Ang problema, hindi niya natutuloy-tuloy. Ito, sumunod sa kanya itong rider ng Victory Sport. Nasa likuran niya. Kanina pa to nagsusubok na kumawala itong rider ng Rojay. Pero dahil sa sobrang lakas din ng mga kalaban, matindi rin talaga ang bantayan. Talagang hindi siya nakakawala. Ito, dalawang rider. Breakaway. May umahabol pang 3. Siguro estimated na nila agwat dun sa peloton ay mga 100 meters lang. Tanaw lang sa likod. Ito, bumaka dito ang ito, I think ito si Mayhers yata to kasi medyo malaki ang kanyang pangangatawan, matangkad. Si Mayhers yata to. Ito si Mayhers, maganda rin resulta nito sa mga laro nila kumpara sa bandang Europe. Talagang maganda rin ang resulta nito si Mayhers, kaya ito ang kinuha ng Victory Sport, sinalang dito sa Tour de Taiwan. Ayan, yung dalawa tutulungan din to paano makakawala sa grupo dahil yung grupo nasa likod lang, ilang metro lang ang layo nitong first group. May naghabol pang 3. So last 21 kilometers na lang po tayo mga pampam. Last 20 kilometers. Haba na ruta nila, 146. 3 KOM at 2 intermediate sprint bago ang final.
Tsaka maganda-ganda yung ano nila to. Victory Sport. Sana maganda resulta pagkatapos ng stage 3. Abangan natin yan dito si Ismael Grospe, si Jude Gabriel Francisco, pinaka sprinter nila dito. Si Jude Gabriel Francisco. All rounder kasi itong si Kapitan Marcelo Felipe. At climber naman si Ismael Grospe at Nicole Parea. Tinitiman dito ng ni Mayers itong kanilang breakaway. Nakasilong itong rider ng Bini Fantini. Bini Fantini ba to? Bini Fantini. Ayan. Tinatayuan ng dalawang riders itong ahon. 6.7 ngayong gradients. Grabe katinding ahon na yan. Kita nyo naman dito sa sipa ni Mayers kung gaano kakunat itong ahon nila. 23, 22 kilometers per hour ang kanilang takbuhan dito sa 6. So maabot na ng 6 gradients. 6% gradient pero inaabot talaga sila dito. Matulin din talaga ang grupo. Matulin ng peloton, inaabot sila. Umalagwan na naman dito ang eto rider ng Rojay. Sipag talaga kumawala nito. Pero hindi pa siya nakakuha ng puntos. Lagi kasing inaabutan tong rider na to. So shoutout sa mga followers ko. So ilang pala yung followers ko dito sa ay subscriber dito sa YouTube. So supportahan nyo naman na aking YouTube channel sa aking pagbabalik dito ulit at gagawa ulit tayo ng content na ganito. So ito malagwa dito ang Bini Fantini. Last 5.20 kilometers pupuntang intermediate sprint. Bini Fantini pala ito. Kanina pa to gumagawa ng kumakawala pero hindi siya nagsasucceed dahil talagang matindi ang dalaan din ng peloton. O ito, dalawang Victory Sport nagtutulungan dito para umatake. Ito, dalawang Victory Sport, si Mayers ang nagdadala, sumusilong yung isang riders pa na medyo maliit. Di natin alam kung sino to kasi Nicole Parea pa o si Jude. Dahil maliit. Napaganda ng teamwork nila kaso hindi rin sila nag-succeed dahil matulin yung peloton. Ang lupit ng Victory Sport. Tumira sila sa bandang kaliwa sabay tumining kaso matining din na lang ang peloton. Inaabot sila rito. Sayang. So ito na, magbabanatan na papuntang intermediate sprint, last 800 meters. Ito. Yus Castel. Itong naka-yellow jersey ay from Lotto. Overall leader yata ito nandito sa kumukuha ng points. Ayun, intermediate sprint. So ito yung resulta pagkatapos ito. Papakita sa screen. Kern Parma ang kumuha. Kern Parma. Daming pro teams dito sa nila. Ito alos pro teams yung kumuha dito sa intermediate sprint Pro teams and world team. Ito na naman, umatake na naman tong rider ng Bini Fantini. Kanina pa to umatake, talagang hindi siya nagtatagumpay talaga. So mga ilang kilometro na lang papuntang finish line. Ilang kilometro na lang, medyo nawawala dito sa screen. Pero ito yung dalaan dito. Ito, last 2.5 kilometers. Tinitiman dito ng body wrap. Pinalitan dito ng Okyo.
Tuloy ng dala nila dito, 50 to 60 kilometers per hour. Ito na, bumubuo na sila dito ng terrain. Nagbubuo na ng grupo dito. Tinitimon na ng mga kakampi nila yung mga pambato nila dito sa sprint. Ito, matake naman dito, naka green jersey. Last 1.6 kilometers. Magtatagumpay kaya siya dahil yung grupo bantay sarado din yan. Tuloy ng dala niya, 53 kilometers per hour. Medyo awan ng bagya, 0.01%. Ayan, 52. Ang banat dito ni Idol, umaabot ng 60. Last 1.20 kilometers. Magtutuloy-tuloy kaya abutan kaya siya dahil yung grupo tumutuloy na rin ang peloton dito sa likuran niya. Eto na, last 1 kilometer. 900 meters. Inabutan siya ni Idol. Mukhang aabutan ng grupo ng peloton. Unti-unti na siyang kakainin ng peloton. Eto na, inaabot na siya rito. Eto na, nabuo na. Gumagawa na ng grupo dito. Ang loto, nandito na, nakabungad na ang loto. Yari na to, yari na. Nakabungad na ang loto dito. Kern Pharma sa bandang kanan. So ito, nagkahiwalay ang grupo. Naligaw yung ibang rider dito sa kabilang linya. Nahiwalay, nahahati sa dalawa. So may isang Victory Sport nandito sa bandang likuran. Kulay green. Ayan, nakikita nyo dito sa bandang kanan. May kulay green ang likuran. Ito ay Victory Sport. Pang ilan kaya? Ito ay si Jude Gabriel Francisco ng Victory Sport. Andito sa bandang kaliwa siya. Kulay green. Ito na, last 100 meters. Ito, nagbabanata na Yus Castel, Lotto, Kern. Pero Lotto ang kumuha dito pa rin sa stage 3 ng Tour of Taiwan 2026. Lakas. Tinagos pa rin yung Yus Castel at Kern. Pakita natin sa replay kung ito yung winner natin from Lotto, Enter Marchi. So ito yung replay kanina, nagkahiwala yung grupo, napunta sa kabilang linya yung iba. Pero si Jude Gabriel Francisco nandito sa kanan. Nasa likuran siya ng mga 8 or 10 riders. At may mga riders talaga na galing pa sa likuran, talagang bumulusok dito sa harapan. Nakabantay din dito yung Lotto. So ito, nagkabantayan na. Ito na, last 100 meters, talagang tumining si Jude dito, nasa likod ng Yus Castel rider at bumukay siya dito sa bandang kano, pero huli na dahil malayo yung gap. Mali yung nasilungan niyang rider, medyo mabagal Yus Castel. Pero congrats kay Jude. I think tumapos siya ng pang-6 o pang-5. Tingnan natin mamaya sa resulta kung pang ilan si Jude. Ayan o. Nakabuelo doon yung Yus Castel, pero talagang tinagos pa rin ng Lotto. Tinagos ng Lotto. Ito yung layo. Halos isang buong bike yung layo ng Lotto dito sa Yus Castel. Sabi ko bang mapampa, pagkatapos ito, papakita natin resulta dito sa stage. Lahat ng resulta sa general classification, KOM, points. So ito yung resulta dito sa stage 3. So ito na mapampam, ito ang resulta dito sa stage 3, si Mites Grisel. At congrats kay Jude Gabriel Francisco, pumasok ng pang 8th place, panis. Ito sa overall leader, si si Grisel pa rin sa points, Grisel. At pagdating naman dito sa King of the Mountain, ayan, pang 6th place, Ismael Grospe na may 9 points. Ayan, napakalakas si Ismael Grospe. At pagdating sa Best Asian Rider, ayan, 2nd place, Nicole Perea. 2 points lamang dito, no? Para makuha niya yung 1st place dito sa Best Asian Rider. So hanggang dito lang tayo mga pampam. Hanggang sa muli, ride safe!